Mula kay News PH, matindi, China walang kawala sa biglaang utos ng Amerika, Pilipinas. Di pababayaan sa ni puwersa sa West Philippine Sea. Yan ang ating panonoorin mga tol at bibigyan natin ng reaction video ulit mga kapatid. At huwag niyong kakalimutan syempre mag-subscribe kay News PH. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video and commentary na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Paglapit ng China sa Amerika. Kasi po nagkaroon na po ng meeting between US Secretary of State at saka po ang Foreign Minister ng China. China nagpapadala ng sugo nila para makipagpulong sa Amerika mga tol. Punta ng Amerika at nakipag-dialogue sa mataas na opisyales ng Washington DC. So mayroong ibang mga Pilipino na nagtutuda na baka daw ilaglag tayo ng Amerika, baka daw magkasundo ang China at Amerika, maipit ang Pilipinas, pabayaan tayo sa West Philippine Sea at ating pinaglalaban sa ating teritoryo. Naku, huwag po kayo magpanik, hindi po ganun kadali yun. Alam niyo kung bakit? Ang Amerika po ang Pilipinas po ay napakahalaga sa Amerika. Sabihin natin, vice versa, parehas. Kailangan natin din ng Amerika, tayo ay kailangan din nila. Hindi lang po sa business, pati sa security. Sa ngayon, kung di ako nagkakamali, number 1 pa rin ng mga foreign investor natin dito sa Pilipinas ay galing sa Amerika. Saka yung mga Pilipinong nagsasabi, baka ilaglag tayo ng Amerika. Diba? Mga propagandist, mga propaganda nyo na naman para magalit ang mga Pilipino mga tol. Alam nyo mga tol, etong China, Amerika, hindi yan basta-basta magkakasundo para iwanan ng Amerika ang Pilipinas. Kasi kung magpapadala ang Amerika dito sa, halimbawa, pagpalagay na lang natin, nagpunta dyan ang sugo ni Xi Jinping para siraan ng Pilipinas, para sabihin, sa amin ka na lang makikampi, kampi na lang tayo, huwag nyo nang tulungan ng Pilipinas. Sa tingin nyo ba ang Amerika, the mighty America, magpapauto na lang bigla sa China? Di, parang sinabi na lang nila wala sila sariling bait, di ba? Namamanipula sila ng kalaban nilang bansa. Kalaban din nila yan mga tol. Di ba? Dalawang nag-aagawan sa powers yan kung sino ang pinakamananaig sa buong mundo. Diba? So hindi basta-basta bibigay ang Amerika sa kung ano man ang sasabihin nitong China mga tol. Ang gusto nga ng Amerika ay sila yung mangibabaw diba? So kung papayagan nila itong China, di ganun din para sa Taiwan. Ganun din para dito sa Indo-Pacific, diba? So hindi lang Pilipinas mga tol, pati Japan, pati Vietnam, Malaysia o lahat ng sasagasaan o lahat ng sinasagasaan ng China sa South China Sea, yung mga sinagasaan nila doon sa imaginary line nila na 10-dash line mga tol, ilalaglag ng Amerika yung pag nagkaganon. Tapos ang Amerika magiging tau-tauhan na lang ng China. Sa tingin nyo, ganun kadaling mangyayari yun? Malabo pa yun. Hindi Malabo sa sabaw ng pusit. Pangalawa, ang Pilipinas ay napakaganda ng lugar dito sa ASEAN na kailangan ng Amerika para sa seguridad ng buong ASEAN at relasyon ng Amerika dito sa maraming bansa sa region. Hindi business kung hindi security. At ang ASEAN kasama ang Pilipinas ay napakalaking market sa business at iba pa ng Estados Unidos. Kahit sabihin natin malaki ang China, hindi ho yan ipagpapalit ng Amerika. Maniwala po kayo. Sabihin natin malaki ang bansang China. Totoo yun. Pero pag pinagsama-sama mo ang rehiyon ng mga kaalyado ng Amerika dito, Pilipinas, Japan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Taiwan, napakalaking market po yan. Mas malaki yan kaysa China. Yes, wag niyong iisipin yun kasi malaki ang China Baka alokin nila ang US Para sa US sila pa rin ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo.
para sa kanila sila pa rin. So hindi sila basta-basta magpapadala diyan kasi pag sinuportahan nila yan, magiging mas malakas pa sa kanila yan. 'Di ba? 'Yun ang ayaw mangyari ng Amerika. Isa 'yun sa ayaw nila mangyari, mga tol. 'Di ba? sa business at iba pa. So kaya dahil maganda ang lagay ng Pilipinas, kinalalagyan ng Pilipinas dito sa rehiyon, kailangan tayo ng Estados Unidos. Pangalawa, ang West Philippine Sea at South China Sea, ginagamit ito ng mga barko sa buong, karamihan sa buong mundo na daanan ng mga deliver ng kalakal. Yan ay ipinaglalaban ng maraming bansa sa pangunguna ng Estados Unidos. Kasi pag nakuha yan ng China, baka magkaroon ng limitasyon, mawala yung pre-navigation at yung airspace kasi ganun ang ugali ng China. Oh, 'di ba? Isa pa Ilan yan. lang po ito sa hindi dahilan kung bakit hindi tayo iiwan ng Amerika. Hindi tayo ipagpapalit ng Amerika sa China. Kahit Hindi paanong magpapa-under. panggagapang, kahit paanong pakiusap, ano pang dialogue between China at US na ngayon ay ongoing na yan. At ngayong month na ito, sinisikap ng China na mag-meet after APEC o during APEC ngayong November sa San Francisco, California between President Joe Biden at President Xi Jinping. Hindi magpapa-under yan, mga tol. Ulitin ko sa inyo, kapag pagpalagay na natin, gawin ng Amerika na pumayag sa gusto ng China, wag na suportahan ng Pilipinas. Eh di parang pinayagan na nila ang China na maghari sa buong West Philippine Sea, mga tol, o sa buong South China Sea. Kasi hindi lang naman Pilipinas ang may claim. 'Di ba? Ang dami pang ibang mga bansa diyan. 'Di ba lang anong sabihin ng Amerika, o sige Pilipinas lang pero dito sa Taiwan kampihan pa rin namin 'yan. Pwede ba 'yon? 'Di ba? Yan ay parte lang ng dialogue, pero hindi yan magiging kapalit. Kaya yung po mga Pilipino na nagtutuda, nangangamba na baka tayo iwan, hindi po. Hindi ganun kadali, katulad ng aking sinabi. Isang issue pa dyan, merong Mutual Defense Treaty. Malalim na relasyon ang Pilipinas at ang Amerika sa halos 70 years. Hindi pa tayo tao nun. 70 taong agreement o treaty, Mutual Defense Treaty. Hindi nila ipagpapalit yun. Yeah. Kaya marami pong dahilan para hindi tayo iwan ng Amerika. Marami rin dahilan kaya kailangan natin ng Amerika. Di ba? Kaya ho yung mga dialogue na yan, meeting na yan, part ng business lang yan. Pero yung papayag ang Amerika, bandang huli ay masasapawan sila. Yan po yung isang main issue dyan. Aha. Hindi papayag ang Estados Unidos na maging ma-impluensya o superpower na bansa ang China Yun. kumpara sa Amerika. Yun yung kanina ko pa sinasabi, hindi sila papayag na maungusan sila ng China. 'Di ba? Kapag sila ay nakontrol ng China, wala na sila, 'di ba? Talo na rin sila ng China. Hindi papayag ang Amerika dyan. Prinsipyo nila at saka alam nila. Sa business at military, malakas ang Estados Unidos. Kanilang pinangangalandakan niya. Kahit anong laki pa ng China. At yung malakas na impluensya ng Amerika sa malaking mga bansa sa buong mundo, hawak nila yon. Hindi nila bibitawan yon. Kaya mananatiling number 1 superpower ang Amerika. Hindi ako maka-Amerika, pero sinasabi lang ko lang ito, base sa record. Kaya kung ano man ang mga plan ng China maisahan, dahil ang kailang style ay makasarili, ang style nila, puro sarili nila, ni wala ngang kakaunti nga ang bansang kaibigan nila, kaalyado nila. Lalo na sa kailang ginagawa dito sa West Philippine Sea. Dahil Tama. doon sa global awareness na ginawa ng Philippine government, nakarating sa buong mundo ang totoo na galaw ng China. Nasira sila ron. Wala makikipagkaibigan dyan. Doon sa global awareness na ginawa ng Philippine government, nakarating sa buong mundo ang totoo na galaw ng China. Nasira sila ron. Alam na alam ng Estados Unidos yan. Ang makikipagkaibigan lang dyan yung mga kapwa nila komunista, mga tol. Yan, yung North Korea, yan, tropa nila yon. At pag hindi nga nakumbinsi ng China ang Amerika tungkol sa kailang pagbibigay ng proteksyon sa Pilipinas at sa West, dun sa Taiwan, ay yung laking problema ng China yan. Ang number 1 problema ng China, hindi naman tayo.
Ang problema ng China, Amerika, lalo na dun sa usapin ng Taiwan ang gusto nilang bawiin, gusto nilang pasukin. Hindi talaga nila magagawa yan. Kahit maliit lang ang Taiwan kasi nandiyan ang Estados Unidos at maraming kaalyadong bansa. Yeah, tama. Pag sinanksyon ng Amerika at ng maraming bansang kaalyado nila ang China, sakaling pasukin nila ang Taiwan, magugutom sila. Mahirapan ang kanilang ekonomiya. Paano nila pakakainin, bibigyan ng kabuhayan ang 1.2 billion na mamamayan? Magwawala yun. Isang malaking problema yun. Ang kita ng China, hindi naman sa loob ng kanilang bansa. Ang malaking kita nila, yung kanilang mga business sa labas ng bansa na kaalyado nila. Ay paano kung itigil yun? Isanksyon sila. Pag nilang pinilit na kuhanin ng Taiwan, mabigat yun na problema. Isa yun sa pinangahawakan ng Taiwan. Maliban sa handa sila, suportado ng Amerika, suportado ng maraming mga bansa, isa yun sa malaking problema rin. Kung hindi problema yun ng China, matagal lang ginawa nila yan, kuhanin, bawiin. Hindi nila magawa, dekada na. Kasi nga, isinasalang-alang nila, ano ang magiging kabuhayan, paano papakainin ang kailang mamamayan na bilyon ang dami kapag sila'y nakipaggera. May mga report nga lately na walang pera, kulang ang pera ng China para sa kailang pakikipagtunggali sa malaking mga bansa tulad ng Amerika o anuman. Totoo yan. Mahina din ang ekonomiya nila. Kaya nga yung Chinese Communist Party ay iba na ang pananaw doon sa People's Liberation Army nila ni Xi Jinping. Kasi nga, no to war din sila. No to war din ang maraming Chinese. Tandaan nyo, hindi lang Pilipino, hindi lang ang maraming tao sa mundo ang ayaw ng war. Talaga naman, wala naman nakagusto niya. Tama. Kahit ang mga Chinese business group doon sa China at sa labas ng China, no to war. Yeah. No to war ang gusto nila. Dahil wala naman nung nananalo dyan. Yan. Alam mo, tutuusin talagang hindi naman problema ng China ang Pilipinas eh. Kayang-kaya nila tayo mga tol. 'Di ba? Dito nga lang sa teritoryo natin wala tayong nagagawa. 'Di ba? Ito lang kahapon mga tol. 'Di ba? November 10. Panibagong harassment na naman, panibagong pambubuli na naman ang ginawa nila mga tol. Binomba na naman nila tayo ng water cannon sa resupply mission natin mga tol. Oh, may gumanti ba sa kanila mga kapatid? Wala eh. Walang ganun ang Pilipinas mga tol, unlike sa ibang bansa, sa Japan, sa ibang bansa, 'di ba? Kapag pumapasok sila, sila ang hinahabol, sila ang pinapalayas, binabangga sila, inaaresto sila. 'Di ba? Tayo hindi mga tol. Tayo wina-water cannon lang tayo ng mga dayuhan. Ganun tayo kaawa-awa. Hindi tayo problema ng China kung tutuusin. Ang problema nila yung mga bansang sumusuporta sa atin na superpowers din, 'di ba? Kaya yung kinakausap din nila eh, yung ibang mga bansa para at least maging kaibigan din nila. Pero yung mga nagsasabi na baka iwan tayo ng US, mga ganyan-ganyan, no? Ano bang nasa isip ninyo, mga tol? Ano nasa isip ninyo? Alright, so ikaw, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.